Sa kauna-unahang pagkakataon nakapag-uwi ng medalya ang Pilipinas sa Universal Postal Union International Letter Writing Competition for Young People. Ang winning piece isinulat ng 11 taong gulang na bata para sa isang bulag na musikero. May report si Tina Panganiban Perez. Maliit pa lang ang 11-year-old na si Ashley Nicole Abalos, mahilig na siyang magsulat ng mga liham. Sa isang klase niya sa Paref Woodrow School, pinagsulat sila ng liham tungkol sa musika at ang epekto nito sa ating buhay. Dear blind musician, you do not know me, but you have touched my life in such a beautiful way with your music. My name is Ashley, and I was one of the many people who watched you play at Duty Free Philippines that day. Ang liham niya ngayon na para sa isang bulag na musician ang nakapagpanalo sa kanya at sa Pilipinas ng bronze medal sa Universal Postal Union International Letter Writing Competition for Young People. But after hearing you play, I realized that the sense of sight is worthless without an imaginative and passionate vision. Through your music, you are able to open the eyes of many, even if you yourself cannot see. I feel that letter writing is a lost art because so many people now are just texting. So texting is really fun and very fast and useful. But I feel letter writing could be much more passionate. She likes to read. And in school, they're encouraged a lot to write. Ang ama ni Ashley, hinihikayat din ng ibang batang magsulat din ng mga liham. It's the passion also by Ashley since she was small. But she's sentimental also. But encourage everybody. Ang PhilPost ang nakatanggap ng balita mula sa Universal Postal Union tungkol sa pagkapanalo ni Ashley. Of course, we were very happy. This is the first time that a Filipino is winning sa diyan. Walang cash prize sa International Letter Writing Competition for Young People, pero ang PhilPost nakahandang magbigay. Sa panahon ngayon, sanay na tayo sa mabilisang komunikasyon. Text, email, social media, pero hindi kayang ipadama ng iilang characters lang ang lalim at tindi ng emosyong maaaring maiparating sa pamamagitan ng mga sulat. Ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit ayon sa PhilPost, unti-unti na namang dumarami ang mga nagpapadala ng mga sulat. Ayon sa PhilPost, nakatulong din daw ang mga bagong disenyo ng selyo at ang letter writing campaign nila ng DepEd para buhayin ulit ang interes ng mga Pilipino sa pagsusulat ng mga liham. Sa buong mundo, inaasahang mababawasan ng mail volume o ang dami ng mga ipinapadala sa koreo ng 10% kada taon. Pero sa Pilipinas daw, umakyat na ito ng 5%. I'd like to think na itong lahat ng nangyayari na to, including yung mga bagong innovations natin sa selyo, is bringing back the interest of the public sa postal service. Ayon sa PhilPost, mas maraming bagong disenyo ng selyo ang ilalabas pa nito sa pag-asang mas dumami rin ng mga kabataang katulad ni Ashley na lalo pang maengganyong muling buhayin at pasiglahin ang pagsusulat ng liham. Thanks to you, mister. Now I have a better appreciation for the most precious gifts God has given humanity, the gift of sight, and more importantly, the gift of music. Once again, I sincerely thank you because the music you shared with me made me realize that it was me who was blind all this time. With love, Ashley Abalos. Tina Panganiban Perez, GMA News.